Muli pa rin namin sa langis na tuloy. Oh, Jesus.
ikaw ay naririto. Hallelujah, Jesus. Oh Diyos, oh Diyos, nasa iyo, oh hallelujah. Malakasan ng bawat isang Panginoon. Namisan mo ang puso ito. Pustasin mo, hallelujah. Yes, oh God, Jesus. Pustasin mo kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. Mula sa iyong putulan ng aming mga puso, Panginoon. Sa naroon ang aming kaluluwa, manahan ka, Panginoon. At ito ang maghari sa mga oras na ito. Mula sa aming mga puso, patungo sa aming kaisipan. Sa inyong presensya kami umaasa, O God, Lord Jesus. Ikaw mo, Panginoon, at ligtaan ng lamang ito. Ligtaan ng kaaway upang magbigay ng alam upang kami makakulig ng iyong salita. Hallelujah. Panginoon, muli, O God, sa umagang ito, kami po'y taus-pusong lumalapit sa inyong mahabaging trono. Na mula sa inyong trono, Panginoon, saan naroon ang luklukan ng awa. Na siyang ipinararanas mo sa panahon ngayon. Sa amin, O God, lumalapit sa luklukan ng awa na yan, O God. Upang kami ay matulungan sa umaga nito. Upang ikaw ay aming masambang Panginoon na naaayon sa inyong kalooban. Lord, kailangan namin ang iyong awa. Upang matulungan kami. Upang aming magsamba ngayon ay maging dapat sa inyong mahabagin kalooban. Na kami ay humarap ngayon ng sakdal at banal sa inyong harapan, Panginoon. Kaya aming sinasamo sa iyo, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo na narito ngayon sa lupa. Na Lord, na kami pagka linisin mo, Panginoon, at patawarin sa mga pagbubulang at pagkakala. That's why, O God, may mga dumarating, O Panginoon, na anumang unusual things sa buhay namin na nagbibigay bunga ng paglalamig ng aming paglilingkod sa iyo. Lord, help us to stand in your word. Kaya mga nagdalangin sa umarang ito, Panginoon, na sa pakikinig namin ng inyong salita, ay ito po ay matulungan kami na maitimo sa aming mga puso, Panginoon. Upang ito po ay aming mayablay sa aming buhay bilang isang mga muli, O God, ang dalangin ng inyong pangunguna for without you, Lord. We need your wisdom, we need your knowledge, we need your, O God, na siyang magturo, Panginoon, sa likod ng tubig. At magbigay ng kapangalagan sa bawat isa na naririto, Panginoon. Lord, help us once again. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. So, bago po tayo tuloy ng support ng kapatid, nais ko bumasok po tayo sa salita ng ating Panginoon. Ito po sa Genesis chapter 3 verse 18.
sabi po rito sa Genesis chapter 3, verse 15, at papagaliitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Sa wikang English, mga kapatid, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. So, maaari na pong magsiupo ang bawat isa, mga kapatid. So, muli po, ang bawat isa ay aking binabati po ng isang magandang umaga o ng isang mapagpalang umaga sa bawat isa, mga kapatid. Tayo po ba ay masaya ngayong umaga? Tayo po ba ay masaya hindi lamang po upang makita o makapiling ang bawat isa, kundi makapiling ang ating Panginoong Diyos. So, ako po ay natutuwa at nagagalak sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ako ay naniniwala, kayo rin, mga kapatid. Sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi po nagkulang sa atin sa lahat ng oras. At ako'y naniniwala, sabi nga ng Bible, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. Tama po ba, mga kapatid? So, kung ang Diyos ay hindi nagbabago, tiniwala ko na ang Diyos ay hindi po nagbabago sa buhay natin, mga kapatid. Bagamat tayo minsan ay nagbabago. Tama ba, mga kapatid? Nagbabago minsan ang ating pagpapatuloy. Bagamat lahat naman talaga, mga kapatid, dumaranas sa ganong kalalagayan. Lahat ay kumbaga minsan ay makakaranas ng panlalamig. Tama po ba? Panlalamig sa iba't ibang mga anumang kadahilanan. No. Pero naniniwala ko, kayo ay naniniwala din, mga kapatid, na ang Diyos ay patuloy na naririyan sa atin para i-lift up tayo. Para i-encourage tayo na magpatuloy. Ano man ang mga problema o pagsubok sa buhay, tandaan niyo, mga kapatid, lahat ng yan ay ilagay ng ating Panginoong Diyos. No? Para mayroong purpose kasi, mga kapatid. May dahilan ang lahat. In order to show His attributes as a God. Sabi nga ni Prophet, kung wala tayo, walang magagawa ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Hanapin niyo yung quote ni Brother Branham patungkol doon. Napakaganda. So, kumbaga, kailangan natin ng Diyos, kailangan tayo ng Diyos, higit na kailangan natin ng ating Panginoong Diyos. No? So, sa pamamagitan natin, mga kapatid, na i-manifest ang anumang mga nais niyang iparanas o ipakita bilang isang Diyos, mga kapatid. No? So, kumbaga, sa baterya, hindi puro positive, may negative. Tama ba, mga kapatid? Sino na nakakita ng bateryang puro positive? Wala naman siguro, no? No, kung puro positive, hindi aandar ang anumang paglalagay ng baterya yun. Tama ba? No. So, ganun din, mga kapatid. Kumbaga, sabi ng Bible, all things work together for good. So, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. No. Kumbaga, mapa-positive o negative na nangyayari sa buhay natin, lahat ng yan ay may purpose para sa ikatitibay natin, mga kapatid. So ako'y natutuwa nitong mga nagdaang araw, mga kapatid. So marami akong mga na-encounter na iba't ibang Kristiyano sa iba't ibang denomination. Alam niyo ba yun, mga kapatid? So hindi ko inaasang pagkakataon, doon ko napagtanto na yung mensahe na pinadala sa atin ay
talagang malayo sa pag-aaral o doktrina meron sila. So, doon ko napagtanto na talagang mapalad tayo mga kapatid. Kung talagang nanamnamin ninyo ang nilalaman ng mga bawat itinuturo dito mga kapatid, ay ito na ang pinaka mayamang bagay sa lahat ng, kumbaga, walang may kukumparang yaman ng sanlibutan mga kapatid sa mensaheng tinanggap natin. So, ano nakaraan, okay lang kami. Isa sa mga nakausap namin, isang pastora ng church. Siyempre, hindi ko na ibinahagi kumbaga, nagkaroon lang ng konting sharing about Word of God. No, so, may mga ilan akong nakita na talagang, sabi nga ni Jesus Christ, kung hindi higit ang inyong salita kaysa mga para sa Saduseo, hindi kayo sa akin o yung katwiran. So, meron tayong higit na katwiran o salita na mas angat sa katwiran o salita ng mga iba't ibang reliyon sa panahon natin ngayon. Na mas mataas, mas dekalidad. Paano mga kapatid? Kumbaga sa pintura, mayroong mas dekalidad na pintura. Tama ba na ginagamit? O mas angat. So doon mo nakikita mga kapatid na gaano tayo kapalit. Kasi sinabi ng Bible, hindi lahat ay binigyan ng kapahayagan. Hindi lahat mga kapatid ay pinili para dito. May mga ilan lamang po mga kapatid na pinili para bigyan ng mga ganitong kapahayagan mga kapatid. Kaya sabi ko nga, talagang hindi na natin talaga sila mapipilit din kumbaga akayin sa mga ganitong aral o doktrina dahil hindi naman talaga lahat para dito. At saka sabi nga ni Brother Branham, may mga bagay na na-drill na sa kanilang mga utak na talagang mahirap na tanggalin, mahirap nang alisin mga kapatid. At yung isa pa nga na na-encounter ko mga kapatid, nagpunta pa nga sa bahay, so naka-Bible share ko rin. So more on sila, encouragement. Siyempre, doon ko na rin ipinasok yung about sa original sin. So kita ko sa mukha niya na medyo nabibigla dun sa mga naibabahagi ko that time. Dahil even him, sabi nga niya, kumbaga, ang mga Kristiyano ngayon ay kulang pagdating sa sa vitamina na nakukuha sa Bible. Kasi bakit mga kapatid? Bakit kaya? Kasi hindi naman lahat talaga hindi lahat na ituturo sa kanila. Kaya kulang. Kumbaga sa tao, kung kulang ang vitamina ng katawan mo, maaaring magkasakit ka. Tama ba mga kapatid? Kaya nga merong sentrum na kung tawagin. Complete from A to Z. Pag tinik mo, na wala ka nang hahanapin pa. So, lumalabas lang mga kapatid na kaya sila ay kulang sa vitamins, there is something wrong sa kanilang mga pinag-aaralan. Kaya nga nung minsan nga naibahagi ko sa kanya yung mga ilang kalaliman mula sa Biblia, nasambit mula doon sa bibig niya na actually Brad, ang hirap kumbaga ang hirap na para ibahagi yung mga ganyang malalalim. Kasi mas gusto ng mga tao yung mga mabababaw. So kumbaga sa mga malalalim hindi na para ibahagi pa, sabi nga niya, kasi ang tao tinatamad. Kasi ang tao mas gusto nila yung madalian. Ganun ba? Pero sabi ng Bible sa Book of Matthew chapter 4 verse 4, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, ibig sabihin, bawat salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay ng tao. So, nagulat siya nung sinabi ko
nabanggit ko nga yung bagay na yun. So, ibig sabihin, kapatid, sabi ko nga, kung ang tao ay hindi sapat ang kanilang nakakain, no? So, yan ang nagiging bunga, katulad ng mga nababanggit mo na sabi mo, na kulang sa vitamina. So, praise be to God, dahil na intindihan na unawaan niya naman, hindi kami nagkaroon ng kahit anumang ano. So, sa mga ganong bagay, mga kapatid, ay talagang mapalad tayo. Kumbaga, sabi nga ng Bible, mga katwiranan tayo. Kumbaga, alam mo ang totoo, at kung ano man ang narinig at nakita mo, mga kapatid, maaaring pwede mong ibahagi. Huwag kang manahimik. No? Kasi, dahil sa pagbabahagi, higit sa gawa, ay maaaring maakay mo yung isang taong namumuhay sa kasinungalingan, bunga ni Satanas. Amen? So, kapalad tayo dahil binigyan tayo ng kapayagan na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. No? Kaya, sabi ko nga, that time, yun, in-invite ko na rin siya dito sa church natin. Nag-iaya nga siya mag-Bible study sa kanila kasi ang battle niya is yung asawa niya at saka yung mga anak niya. No. Kaya sabi ko, walang problema, Brad. Bigyan mo ko ng time. Punta ako. Taga dyan lang siya sa Barangay San Francisco. So ngayon, nakaka-chat ko siya. Bibigyan ko ng mga words of encouragement. Sanay sila sa encouragement. Send lang ako ng words of encouragement about family at paano magpapalakpan. Kaya ako napapost nung nakaraan paano magpalaki ng isang anak ng may takot sa Diyos. Because of that, mga kapatid. Kaya kita ko naman, shinare niya at pinanood niya. So, sa mga ganung bagay, talagang nakapagbigay tayo ng ilaw sa mga taong nasa kadiliman, mga kapatid. At meron pang isa, so, part daw siya ng Unida Church. So, yun nga, na ini-invite ko nga rin dito, mga kapatid. Pag may time daw at free na siya by Sunday, a-attend daw siya. So, doon sa pamamagitan nun ay na-exercise ko na meron tayo. Kumbaga, dito sa lupa may mga pinag-aaralan tayong mga bagay-bagay. Bakit? Anong dahilan? No, dahil yun ay gagamitin din natin. Tama, mga kapatid? No, so, ganun din si spiritual. No, sa ating mga pakikinig at pagbabasa at pag-aaral, mga kapatid, hindi lang yan ibinigay para sa atin, mga kapatid, kundi maging blessing din sa ibang tao. Kumbaga, share your blessing. Huwag mo solohin. No. So, do the works of evangelism, kumbaga. Huwag tayong makontento ng tayo-tayo lang. So, dapat nga kahapon, mga kapatid, may schedule tayo para sa soul winning. No, mamimigay dapat kami ng babasahin. Kaso nga lang, hindi pa tapos yung isa kong ine-edit na babasahin, mga kapatid. No, na ipamimigay natin. Hindi lang dito, inihahanda ko rin kasi yung mga babasahin na ipamimigay sa Tagaytay. No. So, yun lamang po, mga kapatid. At sa di pagkakatagal, tayo po ay ladako na sa ating pag-aaral ngayon. So, ating ihanda na po ang ating mga puso't isipan, ang ating mga notes para may take note natin ng mga ilang bagay na ating inihanda, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon. At let the Holy Spirit ang siyang magturo sa atin at pumasok tayo dun sa tinatawag na eternal bound, not bound of time. Kasi sa bound of time, mga kapatid, makakaramdam kayo dyan ng kaantukan. No? Pag pumasok kayo sa bound of eternity, sabi nga, we are created by eternity. So, dapat dito, in-enhance na natin, mga kapatid. Paano yun, Brad? Paano kami makakapasok sa bound of eternity? Ask the Holy Spirit. No, tawagin ninyo ang Espiritu Santo na manahan sa inyo. Amen? Pag gusto ninyo, may paraan. Tama, mga kapatid? Like for example, pag may ginagawa tayong isang bagay, hindi ba, minsan, hindi tayo nakakaramdam ng gutom o pagkaantok kapag gusto natin yung ginagawa natin. Tama ba? So, ganun din dapat sa spiritual. No? Nakakaramdam tayo ng antok, hindi siguro dahil minsan yung nagtuturo, nakakaantok yung tinuturo,
O may baka ang pagkakataong tayo inaantok dahil na rin sa atin. No, mga kapatid, kasi hindi natin alam kung paano natin gagamitin yung faith na ibinigay sa atin, mga kapatid. No. So, through your faith, yan ang telepono mo para makontak ang Panginoong Diyos. At pag kinontak mo ang Diyos, sasagot yan. And God will help us, mga kapatid, para makapasok tayo doon sa dawn of eternity. At kapag nakapasok ka doon, mga kapatid, si Prophet nga, almost 5 hours, 6 hours, kung nangaral siya sa kanyang pulpito. Pero walang inaantok doon. Meron man, pero iinan lang, mga kapatid. Tignan nyo. So, si Elder, kung doon nagkakamali, pinakamahaba niya ata, 3 hours. Nung nasa Hong Kong kami. 3 hours ba? 2 hours. Ako, ang pinakamahabang na experience ko, 1.5 pa lang naman. Hindi ko ngayon, naabutin tayo ng 3 hours. hindi naman. 2 hours ba? Bisa ba maabot ako ng 2 hours dito? Ba? Maabot na rin pala ako, no? Maganda kung gano'n. Ano yun? Introduction lang. I mean, introduction kasama na yung topic. Magkasama na. Okay, sige po. So, handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen. So, muli mga kapatid, ang ating topic ay to be continuation lang ng ating topic last Sunday na may pinamagatang The True Identity of Man, Part 4. Part 4 na po ba, mga kapatid? Mga notes nila? Ayan. So, dito sa quote ni Brother Branham, ito yung pinaka-last quote, mga kapatid, na dapat bubuksan ko nakaraan ay hindi ko na nabuksan. No? Kasi nga, wala na tayong time, kumbaga. Sabi dito ni Brother Branham, yung kanyang pinangaral ng taong 1965, dito sa Christ is revealed in His own word. Sabi niya, your soul predestinated by God. No. Ngayon, what is predestinated? Sa inyong mga kaalaman, mga kapatid, what is predestinated? Ha? Nakatakda? Pwede niyo ba akong bigyan ng halimbawa, mga kapatid, mga bagay na itinakda? Ha? Marami actually. Merong preview, merong first school. Ano ba? Sige, para naman What is predestinated? Framing, sabi dito, ay nangangahulugang, mga kapatid? Bago una-una. O nang una. Galing ito sa salitang Latin na prae. Hindi nagkakamali. Na ang ibig sabihin ay before. No, hinati-hati ko lang, mga kapatid. That is pre. No. Ay yung that is pre. Then, destinated or destined ay nangangahulugang itinakda, inalaga, nakatakda, o may nakalaang kahinatnan o patutunguhan. That is the meaning of destinated or destined. So kung pagdudugtungin natin, predestinated o predestination ay nangangahulugang, mga kapatid? Sabi dito, pagkatalaga ng patutunguhan ng una o pagtatalaga ng kahinatnan bago pa man ito nangyari. So malinaw po ba, mga kapatid? That is predestinated. O sa sa mga ilang halimbawa, mga kapatid, no, bago mo pa ginawa ang isang bagay, ito po ay nasa kaisipan mo na kung ano ang gagawin mo. Tama ba? Like for example, may napanood akong vlogger. Yan nga, isang tao nalilito sa kung ano man ang kanyang mga ginagawa sa buhay, mga kapatid, at di alam kung ano ang unahin, kasi kulang siya sa tinatawag na pagbe-breakdown ng list ng kanyang mga gampanin sa buhay. Tama ba, mga kapatid? Napaka-importante nun. Kung baka sa isang araw, iniisip mo kung ano ang mga bagay na gagawin mo. So, bilang isang tao, tulad ko, na
loaded kadalasan sa mga responsibilidad sa buhay. Halimbawa, ngayon pa lang, iniisip ko na kung ano yung mga gagawin ko kinabukasan. Amen? So, kumbaga, nakatala na yun sa aking isip. Ito ang gagawin ko pagising ko, ito ang gagawin ko sa buong maghapon, at ito ang aking mga gagampanan. So, bago mo pa gawin ang isang bagay, naka-opit na siya o nakatalaga na. Amen? So, that is predestinated. So, kung titingnan niyo mga kapatid, babalikan natin yung kanina, na sabi nga dito, your soul is predestinated by God. What does it mean, mga kapatid? Hindi ba ayon sa pag-aaral natin nakaraan, ang ating mga kaluluwa o ang ating kaluluwa is, sabi nga dito, your soul is the real you. Tama po ba, mga kapatid? No. Kung ang kaluluwa mo, yun ang totoong ikaw, sabi nga dito, mga kapatid, you are predestinated by God, chosen to become His children. No. You are predestinated by God, chosen to become His children. Ngayon, ang tanong, kailan ka pinili ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid? Bago ka pa isilang dito sa lupa at masabi mong, uy, anak pala ako ng Diyos. No. No. Ikaw ay predestinado na. No, o pinili ng Diyos para maging anak niya. Ang tanong, kailan ba? Ito ba yung panahong ikaw ay narito sa lupa, ikaw ay nakakilala, tinawag, yun ba, mga kapatid? No. Yung ba yung panahon at oras? No, sabi nga dito, when God chose, kailan ka pinili ng Diyos? Ating basahin dito sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. Anong sabi dito, mga kapatid? Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. So, kailan ka pinili ng ating Panginoong Diyos? Sabi dito, Sabi ko rito sa Ephesians chapter 1, 4 to 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Ay, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. so malinaw dito, mga kapatid. So, kailan ka pinili ng ating Panginoong Diyos to become His children, mga kapatid? Kailan? Ayon sa pagkapili niya sa ating sa Kanya, bago daw itinatag ang sanglibutan. Malinaw po ba, mga kapatid? Bago itinatag ang langit at ang lupa, bago itinatag, mga kapatid, ang mga bagay na nakikita nyo dito sa lupa, maging sa langit, mga kapatid, ikaw ay ipinalaga na ng ating Panginoong Diyos at pinili, mga kapatid. No. At ang sabi sa 5, na tayo'y itinalaga niya ng una pa. Tingnan niyo, mga kapatid. Una pa. So sabi dito ni William Marion Branham sa kanyang quote, according as He, sino yun? God, has chosen us. Not my desire. No, hindi pala tayo ang may kagustuhan, mga kapatid, para tayo ay maging isang anak ng Diyos. Ito ay kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Not my desire. No. Or not your desire. Wasn't Paul's desire, but he has chosen us in Him before the foundation of the world, mga kapatid. Hindi ng desire ko o desire ng bawat isa o desire ni Pablo o kagustuhan ng bawat isa, kundi ang Diyos mismo, mga kapatid. No? But He has chosen us in Him before the foundation of the world. Did you think of that? He chose us in Him before the foundation of the world. That we, sabi dito,
that we should be holy. No. Not because I live right. No. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil sa tayo po ay namumuhay ng tama because He chose me to be that way. Yun yung mga kapatid. Tayo ay pinili ng ating Panginoong Diyos para sa bagay na yan. No. He done it. Sabi dito, not I. That's the reason you're holy this afternoon. Kaya pala mga kapatid, makakaya mo, mamuhay ng may kabanalan. Amen? Because before the foundation of the world, mga kapatid, ikaw ay pinili ng Diyos para mamuhay sa ganoong kalagayan. Kaya hindi mo para ipilit ang mga bagay-bagay. Talagang, kumbaga, sa isang magulang na may anak, makikita mo yung very character ng anak mo sa iyo bilang isang magulang. Tama mga kapatid? Hindi mo pwedeng ipilit, oy, anak ko yan. Oy, ang pangalan niyan, apelyido, ganito, ganyan, mga kapatid. Tama ba? Doon pa lang sa karakter o pamumuhay ng isang tao o ng isang bata bilang isang magulang, ikaw na may anak, makikita na talaga ang anak mo yan. Tama mga kapatid? Sa ugali, sa labas na anyo, tama mga kapatid? Kung ilong mo matamos din. Tama ba mga kapatid? Kung ikaw maputi din. At yung mukha mo, nagtatalo pa ka ng mag-asawa, minsan pa mga kapatid, di pa ka na ilalabas, kaya man yan, mukha ka. So meron pa mga ginagawang para maging kamukha mo yung anak mo, tingnan mo yung mukha mo sa salamin araw-araw, yun daw mga kapatid. Kaya nga minsan, nagtatalo ang mag-asawa, ito ba, pinagtataluan, mahilabas babae yung kanyang anak, sabihin ng asawa, babae, siyang nagwamit ang pinaglihi. Ang hirap mong iluwa, tapos ang makikita ko sa mukha mo, yung ama mo. Lalo na kung magkaaway, O halimbawa, maghiwalay, Hindi mo makakalimutan kasi yung anak mo, copy-paste ng asawa mo. Amen? So, sa ganun rin, kumbaga, that's the reason you're holy this afternoon, not because you deserve it, but because He chose you to be that way. Yes, right. When? Kailan? Before the foundation of the world, mga kapatid. Inyo? God chose you to be that way. Makakapamuhay ka ng may kabanalan at kaayusan. Kaya kasabi ni Brother Branham, halos ang bride ay makakayang i-perfect ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kumbaga sa mag-asawa, kapag sila nagsama, sila ay nagiging iisa. Tama po ba mga kapatid? Nagiging iisa. Kumbaga sabi ni Brother Branham, ang nobya ng Diyos, ito ay ikinakasal ngayon sa lupa to become as one. Kaya kung ano ang pag-iisip ni Kristo ay siyang pag-iisip ng nobya. Sapagkat sabi ng Bible, let the mind of Christ be in you. Talagang sa atin ang kanyang kaisipan sapagkat tayo ay nagiging iisa. Huwag niyo mga kapatid. Kaya nga, kung ang Diyos na tumawag ay banal o sakdal, mga kapatid, so tayo ay makakapamuhay din ng may kabanalan at kaayusan. Amen, mga kapatid? Kaya nga sabi ng Psalm, basahin natin mga kapatid. Psalms 139 verses 1 to 4. Ano ang sabi dito? Sa sulat ni David. Sa sulat ni David, mga kapatid, dito sa talatang ating babasahin, dito pinapakita, mga kapatid, kung gaano tayo kakilala ng ating Panginoong Diyos. Sa 1, sige po. Sa 1 muna. Sabi po dito sa Psalms 139. Oo. O Panginoon, O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala Kinaya ako. mo, kapatid? Sinisiyasat ako at nakikilala
ako. Naniniwala ba tayong kilala tayo ng ating Panginoon? Amen. Mga kapatid, dahil anak tayo ng Diyos. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Kaya nga mga kapatid, kapag tumalikod si Sister Kyla, no, lalo na halimbawa kung sa madilim na area, kung kilala talaga, kung anak talaga ni Sister Doris, si Sister Kyla, nakatalikod yan, kilala mo yan. Tama ba? Dahil anak mo yan. Tama ba mga kapatid? Kaya nga kahit sa pag-upo at ang aking pagtindig ay iyong naunawa ang aking pag-iisip. Sabi ito, ang iyong pag-iisip sa malaking bago pa lang, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. At ang sabi pa dito, iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Sige po, 3. Duman tayo sa 3. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. 4. Sapagkat wala pa ang salita sa aking tila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Dahil sa tayo ay kilala ng ating Panginoong Diyos, so sabi nga dito, alam ng Diyos ang ating pag-upo at ang aking pagtitig, kagaya ng sulat ni David. Tama mga kapatid? Kaya nga, sa atin, kung baga tayo bilang mga magulang, no, na may mga anak, kilala natin eksakto ang ating mga anak. Tama po ba mga kapatid? No. Kaya nga maging ang pag-upo, pagtindig ng mga yan, kilala natin kasi alam natin yan eh. Tama ba mga kapatid? So, hindi lang at ang aking pagtindig, sabi nga dito, iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Ano ibig sabihin na mga kapatid? Hindi ba minsan, pagkausap natin ng mga anak natin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Tama ba mga kapatid? Alam ko kung ano mangyayari kapag ito ang tinako kasi bakit nakita at naranasan ko. Tama ba mga kapatid? So, ganoon din ang ating Panginoong Diyos. Nalalaman niya ang lahat. No? Iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Na ibig sabihin mga kapatid, bago mo pa puntahan ng isang lugar, alam na ng Diyos. Amen? Napag-uunawa na ng Diyos. Kaya nasabi sa 3, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong nakikilalang lahat kong mga lakad. Alam ng Diyos mga kapatid, kaya walang maitatago sa Kanya. Ang inilihim mo dito, mga hayag doon. Tama ba mga kapatid? Hindi man mahayag dito, good luck sa Judgment Day. Kaya dito pa lang, ihayag mo na. I-confess mo na sa ating Panginoon. At hihingi mo na mapatawaran. Tama ba mga kapatid? Lalo na kung mali. Amen? So, alam ng Diyos, nalalaman niya ang lahat. Kaya nga, alam ng Diyos ang lahat kung mga lakad, mga kapatid. Pero, we as a son and daughter of God, mga kapatid, no, darating yung panahon at araw, no, minsan tayo ay namuhay bilang makasalanan, no, tama ba mga kapatid? Pero alam ng Diyos, pag tayo tinawag, tayo po ay lalakad sa daan na pinirepare niya para sa atin. So, for sapagkat wala pang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Kaya may mga panalangin kahit hindi mo ibigkas, mga kapatid. Bago pa dumating sa kaisipan mo, alam ng Diyos. Kumbaga, bilang isang magulang ulit na may mga anak, hindi na pwedeng kumbaga, hindi na dapat hintayin pa ang mga bata na umiyak o humingi ng mga bagay. Ikaw mismo, alam mo kung ano pa ang kailangan ng isang bata. Tama ba mga kapatid? Alam natin kung ano pa ang kailangan ng ating mga anak. Tama ba? So, ganun din, mga kapatid, bago pa nga daw sumambit sa ating mga dila, ngunit narito, Panginoon, natatalastas mo ng buo, mga kapatid. Dagdagan pa natin, sa Psalms 139 verses 15 to 16, anong sabi dito, mga kapatid? Sabi ko rito, ang katawan ko'y hindi nakupli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. 16? 16. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di saktan, at sa iyong aklat ay pawang nakasulat. Kahit na ang mga araw na tinakda sa akin
nang wala pang anuman sa kanila. Ayun, na kung titignan nyo sa 16, sabi nga dito mga kapatid, at nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal. So may mga sangkap pa tayo na hindi sakdal. Alam ng Diyos yan. Yes, that's right. Tama po ba? Amen. Malinaw dyan. No. At tayo bilang mga magulang na may mga anak, mga kapatid, ito lang nasabihin ko. Kahit kilala nyo sa pangalan, sa pagkatao na hindi lahat ng bagay ay nalalaman ninyo sa inyong mga anak. Hindi lahat ng bagay nalalaman ko sa aking mga anak, mga kapatid. No. Pero ang Diyos, mga kapatid, sabi nga dito, alam ng Diyos ang mga sangkap na di sakdal. No. Sa harap natin, pwede tayong gumawa ng kabutihan. Tama mga kapatid? Sa harap natin, pwede humarap ang isang tao na okay. Tama ba? Pero, may mga sangkap yan na di sakdal na sa likod mo, doon makikita. Tama ba mga kapatid? So, at sa iyong aklat ay pawang nangasusulat. So, mayroong book of life pala, mga kapatid. Ang Diyos na kung saan doon nakasulat, mga kapatid, ang pangalan natin at yung maging mga ginagawa natin. Tandaan natin, mga kapatid. No, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. So, lahat ng mga bagay na itinakda sa ating na mangyari ay nakasulat, mga kapatid, at alam ng ating Panginoong Diyos. Yun, no? Kaya kumbaga sa isang pelikula, no, sa isang pelikula na mayroong direktor, alam niya kung papaano magsisimula at magwawakas. Tama ba mga kapatid? Alam niya kung sino ang kontrabida at bida. At alam niya kung ano ang mga gagampanan sa mga ganitong panahon at oras. So, ibig sabihin, nakatadhana na, nakatalaga na. Amen? So, tulad nito. Kaya nga sabi ng Jeremiah, chapter 1, verse 5, anong sabi dito? Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. Ano yun mga kapatid? No. Bago pa tayo inaniwan sa tiyan ng ating mga nanay, no, ay kilala na tayo ng ating Panginoong Diyos. Yes, that's right. No. Tayo, makikilala pa lang natin ang kahit pa paano ang ating mga anak pag lumabas eh. Tama mga kapatid. Pero dito, hindi pa tayo sinisilang. Kilala na tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano? Bago lumabas sa bahay, bata ay pinapaging banal kita. Hinalal kitang propeta sa mga bansa. Tingnan niyo mga kapatid. Pinapaging banal na tayo. No. Kasi nga, sabi nga kanina, doon sa binasa natin, mga kapatid, no, pinili tayo ng Diyos hindi dahil sa namumuhay tayo ng may kaayusan dito, hindi pinili tayo para sa bagay na yon. Tama ba? Alam ng Diyos, mga kapatid, na ano, na namumuhay ka ng may kabanalan, ng may kaayusan kasi ikaw ay anak ng Diyos. Tama mo ba mga kapatid? No. Hinala kitang propeta sa mga bansa. No, kaya nga mga kapatid, sabi pa ng Bible, Matthew chapter 10 verse 30, even the number of our hairs, alam niya. That's right. Nadagpot maging ang mga buhok ng inyong mga ulo ay pawang bilang na lahat. So, Brother MC, gano'n mo kakilala asawa mo? Kilala mo ba siya ng lubos? Lahat ba ng bagay nalalaman mo sa kanya? Based doon? Hindi. Tama sagot. Sino ba? Ikaw sis. Based ba dito mga kapatid? Ganun. Kilala mo ba ng buwang ngayong anak? Hindi. Tama lang. Kahit ako. Kahit matagal namin ni Mrs., hindi lahat ng bagay nalalaman ko sa Mrs. ko. No, patunay lang dito. Alam mo ba yung bilang ng buhok ng Mrs. mo, Brad? Ikaw sis, yung bilang ng hindi, di ba? Kahit ako. So, ibig sabihin, may mga bagay na hanggang doon lang ikakayahan natin. Tama ba? Pero ang Diyos, alam niya.
Kahit yung buhok ko ngayon dito nagkakaroon ng hairline, alam niya kung ilan na lang yung buhok ko. No, mga kapatid. No, so, gano'n ka, ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. No. Kaya nga sabi dito, mga kapatid, ito. So, if God predestined and choose certain people to become His children before the foundation of the world, alam niyo ba? God also predestined and choose others for condemnation. Yun yung ba yung mga kapatid? Kung ang Diyos ay may mga itinalaga na at pinili, no, a certain people to become His children bago itinatag ang sanlibutan, ang Diyos ay may mga itinalaga din at pinili Para sa ano? Condemnation. Condemnation, mga kapatid, kaparusahan. no, isang kaparusahan sa mga taong makasalanan. Kuha niyo mga kapatid, saan natin mababasa? Let us read from the book Of Jude chapter 1 verse 4. Ano sabi dito, mga kapatid? Sabi po rito sa Jude chapter 1 verse 4, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatuwa ang ating iisang Guro at Panginoong Hesukristo. Ayun. So, malinaw dito, mga kapatid, sa Jude chapter 1 verse 4, may mga ilang tao daw na nagsipasok ng lihim. Yaong mga ano daw, itinalaga ng una pa sa kahatulang ito. No. At ang mga ito na tinutukoy, mga ano daw, di banal. Kung ang mga alam ng Diyos ay banal, ito naman ay mga taong hindi banal. Tama po ba? Amen. Na pinalitan ng ano daw, kalibugan ng biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang Guro at Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Brother Branham dito, mga kapatid, I believe That men are ordained to eternal life. Amen. And some are ordained to condemnation. So may mga pinili para magkaroon ng eternal life. No? At may mga pinili, mga kapatid, para sa daw condemnation. According to God's word, the Bible said, men of old was predestinated to this condemnation, turning the grace of God into lasciviousness. Tama ba, mga kapatid? Tama mo ba? no. So, may mga ganitong May mga ganitong tawag dito, aral ng Biblia at ng ating propeta. Kaya mga kapatid, sa pagkakatanda ko, mayroong isang pelikula na dapat ipapalabas last year na hindi pinayagan ng, I forgot kung anong company yung nagbibigay ng mga screening doon sa mga pelikula bago ipalabas. No? Na ang head ng company ngayon ay kung kilala ninyo, yung isa sa anak ni Soto, Big Soto. Ayun, NPR, CB ba kung tawagin? No. Now, meron sa pelikula last year na dapat ipapalabas na hindi niya pinahintulot. No. Ha? Hindi pinahintulot. Ito yung palabas na dapat papalabas na ang actor, main doon ay si yung lalaking kalbo, na dun sa sa pelikula niya, no, na lumalabas na si Satanas daw po ay bumait. Naipalabas ba? Ayun. Inalis din, mga kapatid. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia na walang pag-ibig kay Satanas. Right. Mga kapatid. Walang pag-ibig. Walang pagbabago si Satanas. Tandaan niyo, mga kapatid. Kung sino siya noon, siya rin ngayon at hindi magbabago. So parang ang Diyos na hindi nagbabago.
pero mabuting Diyos. Siya, masamang, masamang nilalang. Kung masama siya noon, siya ay mananatiling masama mula noon, ngayon, at sa darating pa, mga kapatid. Walang pagsisisi sa Kanya. No? So, kumbaga, katulad ng mga ito, no? May mga talaga naka-ordain, mga kapatid. Kaya, kung mapapansin nyo, mga kapatid, kung ating babasahin ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ano ang sabi dito? Ano sabi dito? Sige po. Sabi ko rito, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpalibang pinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayun, no? Kailan nyo mga kapatid, hindi niya ibig na sino man daw ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi, mga kapatid. No, magsipagsisi. Ngayon, kung ikaw kunin ko pa siya dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, ano sabi doon? Sabi ko rito sa 1 Timothy Chapter 2 verse 4. verse 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas at mga aalam ng katotohanan. Ayun. So kanina, anong sabi doon mga kapatid? Hindi niya ibig na sino man, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Kaya nga sabi nga ng John 3:16, di ba? For God so loved the world, no, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him not perish but have everlasting life. Ilan yung mga kapatid? Lahat ng tao gusto niya maligtas. No. Sabi nga, hindi niya ibig ng sino man mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. No. Pero ang tanong, ang tao ba'y gusto, mga kapatid? Yan ang problema, mga kapatid. Gusto ng Diyos ang lahat ng tao maligtas at magsisi. Ang tanong, ang tao, gusto ba nila? Ano sabi ng Bible? 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Sige po, tingnan niyo mga kapatid. Sabi ko rito, at may buong daya ng kalikuan sa nangapagpapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Ayun, no? Oh. May inaalok ang ating Panginoong Diyos. Ang tanong, ang tao ba, gusto ba nila yung inaalok ng Diyos? Sabi dito, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Kasi bakit? Sila ay may mga may buong daya ng kalikuan, mga kapatid. May mga daan sila na mas gusto nilang tahakin ito kaysa dun sa daan na ibinibigay ng Diyos para magkaroon sila ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, dun sa Bible, may dalawang daan na tinutukoy. Yung isa maluwag, yung isa masikip. Tama mga kapatid. At yung maluwag, yun ang nilalakaran ng maraming tao. No. Sa maluwag na daan na yun, mga kapatid, ang dulo doon, ano sabi? Ay kapahamakan. No. Kaya nga, kung mapapansin niyo mga kapatid, ito based lang din on my experience, mas mabilis gumawa ng masama kesa ng mabuti. Tama ba? Tama po ba? Mas mabilis. Pero pagdating sa mga mabuting bagay, hirap na hirap ang tao. Kailangan mo pang pilitin. Pero pag gumawa ng masama, ang bilis. Kasi bakit, mga kapatid? Bakit kaya? Kasi, sinilang tayong kasalanan. By nature. Yun ang nature ng tao. Pero, praise be to God, mga kapatid. No. Bagamat tayo isinilang dito sa lupa bilang mga makasalanan, dumating ang ating Panginoong Diyos para iligtas ang tao. Amen? Para hindi mapahamak. Ang tanong, mga kapatid, lahat ba ginusto yung daan na inaalok ng ating Panginoon? Hindi. Hindi. Mayroong mga iilan, mga kapatid, na tatanggap.
At sa mga tatanggap ngayon, may mga ilan pa rin tatapyasin. That's right. At sa mga natitira, may mga tatapyasin pa. Mga kapatid. No. Many are called, but very few are chosen. Tulad ni sa panahon ni Abraham. Yung bago tubukin ng Sodom at Gomorrah, di ba si Lot, tinawag silang lahat, tama ba? Yung buong pamilya niya. Pero tingnan nyo, mayroong isang hindi nakapasok dun sa pito na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa kanya para maligtas. Diba? Naiwan yung asawa niya. Ngayon mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, na itinipon niya sa soil sperm, pero sperm cell ng lalaki, hindi naman lahat yan nakakapasok sa egg cell eh. Tama ba? Million. Out of million, tama ba? Mayroong iisa lang ang makakapasok doon sa egg cell. Tama ba mga kapatid? Lahat yung mamamatay. So, many are called, very few are chosen. Amen? Kaya nga, but sabi ng Bible, even the very elect will be deceived. May mga elected na, pero madadaya pa. Katulad ni Judas. Elected by God. Ang pangalan niya, nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Tundukan natin yan. Pero nabura, mga kapatid. Kaya ingatan ninyo, huwag mabura ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay kasi talagang binubura ng Diyos yun sa Bible. Kaya dito, talagang may mga pinili. Kaya sabi ni Brother Branham, that's right. And if you, sabi niya, God's not willing that any should perish, not but to be God. Sabi din, now, I perish now, but to be God, sabi niya, He know. Alam niya, from the very beginning, who would be saved and who wouldn't be saved. So, alam niya, mga kapatid. Kaya kung mapapansin ninyo, si Kristo, hindi mapilit pagdating sa pagpapatanggap. Tama ba? Mangangaral lang siya. Pansinin niya yung mga alagad niya. Hindi niya pinilit na na sumama sa kanya. Tama ba? Hindi niya pinilit. Katulad ni Simon. Sabi nga doon, simula ngayon, hindi na isda ang huli mo. Hindi mga tao. Sumama siya. Mga kapatid. At lahat sila, recognize nila na tumawag sa kanila ay isang Diyos. Mga kapatid. Walang any doubt, walang any question or reasoning. Sino ba ito? Yan sa tao ko. Walang ganon. Kaya nga ako, nung narinig ko yung mensahe, mga kapatid, tinanggap ko agad. Bagamat may mga ilang hindi ko pa nalalaman, pero dahil minsan na nagkikreate sa akin ng doubt, kasi nga, hindi ko pa nalalaman. Pero unti-unti sa akin ipinaalam, mga kapatid. Pero nung minsan binahagi sa akin to, mga kapatid, nagkaroon ako ng malalim na pagkatao. Sabi ko, iba to Iba ito sa mga napapakinggan ko. Mula doon sa mga pinagalingan kong reliyon. Kaya nga sabi doon sa John 10, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. Kilala niya kanyang mga tupa, mga kapatid. At ma-recognize natin yung mga kapatid yung tinig na yun kasi anak niya tayo. Mga kapatid, kaya nga totoo yung mga minsan, anong tawag doon, yung bugso ng damdamin. Yung lukso ng dugo. Tama ba? Sino na nakaranas ng mga kapatid? Pumunta ako sa isang lugar na kung saan dati, mga kapatid, ito, maikwento ko lang, pumunta kami sa Sampaloc, Manila. Na doon pala marami kami kamag-anak. Ngayon, syempre, hindi ko alam na yung isa mga nakakalaro ko doon, kamag-anak ko na pala.
lalaki, basketball. Alam niyo ba kung anong pangalan niya? Jason Din. Apelido niya, Jacinto Din. Nung una, hindi ko pa alam na pinsan ko pala. Pero nung una, talagang nandun na yung kumbaga panatag na yung loob ko sa kanya. Yung pala pinsan ko pala. Pangalan ko pa, na Jason Jacinto. So, totoo yung mga kapatid. Kaya nga, kung mapapansin nyo, sabi ba dito, nag-ano siya? As a God, sabi nga niya, He know from the very beginning who would be saved and who wouldn't be saved. Ayon sa mga pag-aaral natin kanina, tama mga kapatid, mayroong mga itinalaga na para sa kahatulan. No? Mga hindi daw banal. Yan yung mga kapatid. So kaya kahit anong pilit natin, ibahagi ang isang bagay, maganda rin naman yun na magbahagi of soul winning, pero hindi para pilitin sila na tanggapin ito. Ang ating responsibilidad is to share the Word of God, to share the gospel, mga kapatid. That's it. Pero yung pagpapatanggap, mga kapatid, yan ay obligasyon na ng ating Panginoong Diyos. Kung yan ba ay para dito o hindi. Kasi alam na ng Diyos, mga kapatid, kung yan ay para dito o hindi. Nalalaman na lahat ng bagay. Kaya nga sabi pa dito ni Brother Branham, now sabi niya, that would go right over the top of an unbeliever. Sabi niya, they never know it. They were predestinated to disbelieve the Word of God. Sila ay itinalaga daw para ano mga kapatid? Para hindi paniwalaan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, dumating ang ilaw, no, which is Christ. He is the light of the world, pero tinanggihan nila ang liwanag. Kasi bakit mga kapatid? Dahil doon ay itinalaga sila, mga kapatid, para tanggihan. Kung baka sa pelikula, may bida, may kontrabida. Hindi puro bida. Tama ba? May kontrabida, mga kapatid. Kung baka dito, sa eksena ng ating pag-aaral, mayroong bida at kontrabida. Merong believer, merong not-believer. Paano mga kapatid? No. You believe that? Jude said so. Sabi niya, men of all foreordained to this condemnation, to rise up in the last day. No. To disbelieve God's word. Praise be to God, mga kapatid. Dahil hindi ninyo tinanggihan ng salitang ito. Amen. Ito ay inyong pinaniwalaan. So patunay, mga kapatid, na anak tayo ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala mo ba tayo doon, mga kapatid? No. No. Kaya nga sabi ba dito, how many knows that? Sabi niya, the scripture, sure, sabi niya, foreordained of God, sabi doon, to be unbeliever. May mga pinili talaga para dito, mga kapatid, para maging isang unbeliever. What a pitiful, sabi niya, shape. Unbelievers can't help it no more than Esau could help being Esau. Or Pero being Pero, mga kapatid. Sabi nga doon, no more than Esau could help being Esau. Ano yung sabihin mo, mga kapatid? Or, sabi, Pero being Pero. Kumbaga, sabi ng Bible, let everything, sabi doon, mamuhay o mamunga ang bini ayon sa kanyang binhi. That's right. No, kumbaga, kung mangga kang inilalim, mamumunga ka ng mangga. Kung santol ka, mamumunga ka ng santol. Kung ikaw ay predestinated by God to become His chosen, mga kapatid, ikaw ay mamumunga ng mga kabutihan sapagkat ang Diyos ay mabuti. Tama ba, mga kapatid? Now, kung ikaw ay masama, mamumunga ka ng masama. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga dito, Isa could help being Isa or Pero being Pero. What a pitiful condition, sabi niya. And if you are a believer tonight in the Word of God, how blessed your eyes are to live in this day. Tignan niyo, mga kapatid, to see the glory of God. No, mapalad ka. Mapalad tayo, mga kapatid, na isa tayo sa mga pinili ng ating Panginoong Diyos before the foundation of the world to become a son and daughter, to become a believer, not a believer. Amen? At isa tayo, mga kapatid, na kabilang sa mga
believer, hindi sa mga unbeliever. Kaya nga sabi nga ni Brother Branham, kahit ako mga kapatid kung talagang ako ay nakatalaga sa condemnation, tatanggapin ko dahil ganoon talaga ako nakatalaga. Even si Brother Branham, sinabi niya rin yun. Kung siya ay itinalaga sa condemnation o sa pang-imperno, tatanggapin niya yun. Kasi wala tayong magagawa, mga kapatid. So, totoo, may mga bagay na nakatalaga na, nakatadhana na mangyari sa buhay natin, mga kapatid. No, yun ang masakit. Right. No, mga kapatid. Pero kailangan mong tanggapin. No. At yung mga sinasabi dito, sila yung mga, sabi doon, yung mga pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Di ba kanina? Sa binasan natin, yung mga bagay na nakasulat sa aklat ng buhay, yun ang pangalan natin at yung ating mga gawa. At mayroon ding mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan. Saan natin mababasa? Revelation chapter 13 verse 8, ano ang sabi dito mga kapatid? Sabi ko rito, sa Revelation chapter 13 verse 13, verse 8, at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. So, dito mga kapatid, sinabi doon, lahat daw ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya. Sino to? Mga kapatid. That is the Antichrist. No. Na lahat ng mga magsisamba sa Kanya, mga kapatid, ang kanilang mga pangalan daw ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay. No. Kaya may mga tao talagang hindi mo mapipilit. Sasabihin nila, oh, dito na ako sinila. Dito na ako mamamatay. Ayun mga kapatid, may mga napakinggan din ako na na sinasabi nila, oh, ito na ang impyerno. No. At kami ay masaya sa impyernong meron ngayon. Tingnan niyo mga kapatid, hindi nila alam yung mga sinasabi nila. Kumbaga, tanggap na nila. Kung sa impyerno sila, sa impyerno sila. So, ibig sabihin, may mga tao talagang nakatalaga sa bagay na yun. Kaya pansin ninyo, yung mga namamatay talagang makasalanan, na halos hindi talaga tumanggap o nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Tama ba? Kahit yung sa tao na gawa nilang pagkakamali. No. Kasi bakit, mga kapatid? May mga ganun talagang tao. At yung mga tao ito, sinabi nga dito, magsisisamba sa kanya-kanino, yung Antichrist. Mga kapatid na maghahari during Great Tribulation period. And kahit even today, mga kapatid, kumikilos na. No. Sabi nga ng 1 Thessalonians, mga kapatid, hindi na nagkakamali, yung son of perdition, na partly na gumagalaw o kumikilos, mga kapatid, pero ang tunay na kahayagan ay yung nakatakdang panahon. No, that is sa panahon ng Great Tribulation period. No. Na sinasabi nga dito, ang mga pangalan daw ng mga sumasamba doon sa Antichrist. Tandaan natin, Antichrist means anti-word. That's right. No. They believe in Christ also. No. Sabi nga, kahit ang demonyo, mga kapatid, ay sumasampalataya din. At nanginginig pa. Sabi nga, di ba? Ako ba mga kapatid? No. Kung ang diablo ay sumasampalataya, nanginginig pa, mga kapatid, how much more ang tao? At nakikita natin yan. May mga sumasampalataya din kay Kristo. Hindi lang nanginginig, umiiyak, ano pa. Nag-hallelujah, praise God, amen. Active sa church, active sa mga tawag doon, sa lahat ng mga tawag doon, lahat ng mga activities na, like for example, yung ginagawa din natin na okay din naman yun, walang problema doon. Pero, kapag tatanungin mo na kung sino si Kristo, ay anak yan ng Diyos. No. Ilan ng Diyos? Tatlo, Father, Son, Holy Ghost. Yun yung mga kapatid. No. So, paano parang kayo binotis mo? Ay, infant baptism, yung baby pa lang binubusan sa ulo. Pero ngayon, nag-evolve na. Paano evolve na? Paano nag-ano na? Kasi daw ang panahon ngayon ay kailangan, kumbaga, sa mga technology, nagbabago, ganoon din dapat. No? Yung holy water ni Father, na dati misik-misik, ngayon nakatabo na. Hinahagis na ng gano'n. Yung isa pa nga, may napanood ako mga kapatid, yung pang-spray sa palay,
Dahil siguro, pag na si Father kakagano, isang ganun lang, may lumalabas na ano dun sa stick na dala niya, halos lahat. Naambunan ng pang-spray kasi, ano yung pang-spray sa palay, di ba? Yung ginagano, tapos nilalabas ng spray sa dulo. Tingnan niya mga kapatid, no? They believe in Christ. No. Pero mga anti-Christ sila. Bakit? No. They are denying the Word of God. Even you believe in God. But if you deny His Word, no, magiging anti-Christ ka, mga kapatid. Katulad ni Cain. Tama ba, mga kapatid? Na naghandog. Kasi sumasampalataya din siya. No. Katulad ni Abel. Yung nga lang, mga kapatid, no, mali yung paraan ng kanyang pananampalataya. Ay yung kung paano niya sasambahin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. No. Brad, paano yun? May mga taong gumagaling sa mga karamdaman. Bagamat sila ay nasa maling, bagamat sila nasa maling pamamaraan ng pagpapagaling, paano yun? Gumagaling sila because of their faith. No. Faith, tandaan ninyo, ang kaluluwa natin ay may dalawang sense, mga kapatid, tama ba? Faith and unbelief. Yung faith na yon, mga kapatid, na nasa kalikasan ng kaluluwa, yun ang nagbibigay daan para magkaroon ng connection sa Diyos. Kaya kahit yung mga taong nasa bundok, alam nila na may Diyos. Kahit wala nagtuturo sa kanila. Kasi sa soul nila, kaluluwa nila, mayroong faith doon. May nagsasabi doon na may Diyos. Kaya dahil sa wala silang alam, nagtatayo sila ng bato, etc. Anito, doon sila sumasamba. Dahil alam nilang may Diyos by nature, mga kapatid. No? How much more tayo, mga kapatid? Hindi lang natin alam by nature, kumbaga dahil sa nature ng kaluluwa, alam natin may Diyos. Alam natin dahil napakinggan natin. Nabasa natin, mga kapatid. Kaya malinaw sa atin na may Diyos. No? Kuha natin, mga kapatid. Yung sinasabi doon. No? Kaya nga, sabi pa dito, sa Revelation chapter 20 verse 15, tingnan niyo, mga kapatid, ano ang gagawin sa mga ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi dito, Sabi po rito, at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. ayun. So kung ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Yan, mga kapatid, mga panggatong pala sa impyerno. No. Tandaan ninyo, ang impyerno o apoy, hindi aapoy kung walang panggatong. Tama ba, mga kapatid? Ito ang masakit na katotohanan. Pero ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tama ba? Na tayo na dapat panggatong sa impyerno, no, nagbigay ang Diyos ng tulay para hindi tayo mapunta doon. Amen, mga kapatid? Tahaking lang natin yun. Nasaan yung daan? I am the way, sabi ni Kristo. The truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kailangan mo munang dumaan sa Kanya. Hindi kay Kibuloy, hindi sa kahit anumang pastor, kahit sinong pastor o mga ngaral dito, mga kapatid, kay Kristo. Kaya ito yung nasabi ni Brother Balong kanina, yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos, yung personal relationship. Hindi ka nagpapatuloy dito dahil Sunday o Wednesday. Hindi dahil sa na-encourage ka sa kapatid o brother. Nagpapatuloy ka dahil sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil ang paglilingkod ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Tama, mga kapatid? No. Kaya nga dito, kung titignan nyo, mga kapatid, kung ang sino man hindi nasupungan ng kanilang pangalan, sabi dito, ay binulit sa dagat-dagatang apoy. No. Kakalungkot. No. Pero ito ang nasusulat. Sila yung mga predestinated to be damned. No. Predestinated na, hindi talaga maliligtas. So, mayroon talagang hindi maliligtas, mga kapatid. At hindi lang, mga kapatid, yung mga pangalang hindi nakasulat doon, ito yung sinasabi ko kanina,
Even the names that were written in the book of life then were blotted out. Sabi ng Exodus chapter 2 verse 32 to 33. Ano sabi dito? Ito ang katunayan na ang pangalan ng tao na nakasulat pero nabura. Kaya mga kapatid. 32 verses 32 to 33. Anong sabi doon? Sabi po rito sa Exodus 32. Gayon may ngayon kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay alisin mo ako. Isinasamo ko sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa akin aklat. Ayun. So dito sabi nga, gayon may ngayon kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan. At kung hindi, ay alisin mo ako. Isinasamo ko sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aklat. Tingnan niyo mga kapatid, may mga pangalang o may mga taong nakasulat sa aklat ng buhay, kanilang mga pangalan. Pero, mga kapatid, ito ay nabubura. No. At isa sa mga halimbawa na ibibigay ko sa inyo mga kapatid, sabi dito ni William R. Branham, Judas, a David, lost a God-given Holy Ghost ministry and killed himself. Di ba nagpakamatay siya, mga kapatid? After niya, ipagkagulo ang ating Panginoon, and went to his own place, sabi niya, his name was even in the book of life, but his name was blotted out. Nabura, mga kapatid. Ina nyo? So, may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay. Pero, mga kapatid, yan ay nabubura. Katulad ni Judas. At kapag ka hindi matagpuan ng pangalan mo sa aklat ng buhay, di ba, malinaw naman doon sa sinasabi ng Bible. Sa Revelation chapter 20, tama ba? Ang lahat ng mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, saan ibubulin mga kapatid? Ayun. Dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Kaya, ingatan ninyong hindi mabura ang mga pangalan ninyo sa aklat ng buhay. Sana, lagi nyo ipag-pray na malinaw ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay, mga kapatid. No. So, malinaw po ba, mga kapatid? Hindi ako dadako sa Lamb's Book of Life, mga kapatid. Dugtong kasi yun din. Pero ang pinabutukan dito, may mga pangalan na bubura, mga kapatid. Tanda natin, ang Book of Life, meron kasi kayo mababasa dyan, sa Book of Revelation din, the Lamb's Book of Life. Right. Amen. Ang Book of Life at the Lamb's Book of Life ay isa lang yan. Book of Life, Lamb's Book of Life. Sabihin, ang nangyayari ng aklat ng buhay, which is the Lamb. Sino yung Lamb? Nandito ka ng Bible, Jesus Christ. Yung alam, may mga compartment, section, parang Bible, nahati sa dalawa. All they knew. Si Brother Dave na lang magtuturo ng susunod. The Book of Life and the Lamb's Book. Haba na ng tayo mo, Brad. Sunod ka na. Masyado naman, ha? Madadrop tayo niyan. Ayun. So, malinaw ba mga kapatid? Oh. So, paano ito nagagawa ng ating Panginoong Diyos? Paano niya nalalaman, mga kapatid? No. Paano niya nalalaman na may mga taong ligtas at hindi naligtas at hindi maliligtas? Siyempre, God being infinite one. That God being infinite in the beginning knew that end from the beginning. So, as a being infinite, mga kapatid, so in the beginning, knew the end from the, alam niya ang kawakasan ng pasimula. Tama ba? Therefore, He knew what people would do. Amen. No. So He could foretell what would take place. Kaya mga kapatid. So, therefore, He knew what people would do. Alam niya kung anong gagawin ng mga tao. No.
Kaya sabi doon, masasabi niya kung saan paroon ng mga tao. For he knew that what would be, sabi niya dito, now God being infinite, now God is omnipotent. That's right. Ito ang mga kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ano ibig sabihin ng omnipotent? Ano ibig sabihin ng omnipotent? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Omnipresent. What is omnipresent? Nasa lahat ng dako ang ating Panginoong Diyos. Matulad ngayon. Bagamat ang kanyang katawan, physical, corporal, nasa kanyang trono, pero narito siya. In the spirit form. No. At kahit wala man dito ang kanyang espiritu, mga kapatid, ano sabi ng Bible? Ang langit ang aking trono, ang lupa ang aking luklukan. Anong bayan itatayo niyo sa akin? No. Kumbaga sa isang director, ako ang gumawa ng pelikula niyan. Kilala ko kung sino ang bida kontra bida. Alam ko ang bawat mangyayari. Tama mga kapatid? Omnipresent, nasa lahat ng dako. By being omniscient, and by being omniscient, nakakaalam ng lahat, it making him omnipresent dahil ang Diyos, mga kapatid, ay nasa lahat ng dako, kaya nalalaman niya ang lahat. Tama ba? So kung nalalaman niya na, sinasabi niya, He knows all things. No. But God could not be just like the air is because God has a dwelling place. That's right. God is not a myth. God is a being. God, Jesus, God pronoun, He is a being. Therefore, He's omniscient, omnipresent, omnipotent, and infinite, mga kapatid. So, katulad sa tanong kanina, papaano niya nalaman na may mga taong maliligtas at hindi maliligtas, mga kapatid. Dahil mula sa pagiging isang Diyos niya na makapangyarihan, Diyos na nasa lahat ng dako, Diyos na nalalaman ng lahat, mga kapatid, walang bagay na limit sa kanya, kaya nalaman niya. Tayo wala tayong ganyan. Ang kakayaan lang ng tao ay mag-predict. Sabi ni Prophet, ang prediction, maaaring pa yan. Hindi matupad, 50-50 pa. Pero, ang prophecy talagang God said, mga kapatid. Ang tao pwede mag-predict, pero, kung ang isang tao ay ikinalaga bilang isang propeta, mayroong kakayaan niya mag-prophecy. At ano ba nang sabihin niya, matutupad, mangyayari. Paano, mga kapatid? No. So, ganoon ang Diyos, mga kapatid. No, hindi lang, ano man ang sabihin niya, ay mangyayari. Ano man ang mga nakasulat, ay sadyang, mga kapatid, totoo. No, totoo, mga kapatid. At mayroon ng nasampulan dito, ang Bible, na nasa impyerno, mga kapatid. No. Ano yung taong mayaman, at saka si Lazaro? No, totoo yun. Nasaksiyan mismo ng taong mayaman at saka ni Lazaro na may impyerno. No. At si Christ mismo That's right. pumunta ng impyerno. Pinangaralan niya yung mga namatay sa panahon ni Noah, ba't di nagsisi? Yun yung mga kapatid. Amen. Soul in prison, sabi ni Prophet. Bagamat yung katawan ni Kristo nasa cross ng Kalbaryo, pero ang kaluluwa niya ni Kristo bumaba sa impyerno That's right. at nangaral. Mga kapatid. Nangaral siya doon. Sino pinangaralan niya? Yung mga namatay sa panahon ni Noah, sabi ng Bible, mga taong makasalanan, ba't di kayo nagsisi? No. Ngayon, wala nang chance kapag nasa impyerno ka na. That's right. Kahit anong iyak mo, katulad ng taong mayaman. No. Wala nang ka-chance para maligtas ang isang kaluluwa. Kaya nga hindi totoo ang purgatorio. Sabi nga ng Catholic, pansamantalang tahanan ng kaluluwa na maaaring maligtas pa. Dasalan mo lang ng 10 Abaginong Maria, punong-puno ng grasya. Walang mali si Maria na naroon sa 6th dimension na binabanggit mo yung pangalan niya para sa ikaligtas ng tao.
No. Ano mali ni Mary? Siguro kung nabubuhay si Mary, baka sinampal niya o baka nangaral din siya, "Oy, hindi ako. Huwag kayo maglingkod sa akin." That's right. Tama ba? Merong bukod tanging dapat paglingkuran, yun ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. No. Ngayon mga kapatid, kung gaano kabulag ang tao ngayon, That's right. bagay, nasusulat din eh. Sabi ng Bible, mas pinili ng sambahin ang ang nilikha kaysa sa lumikha. That's right. No, hindi siya sabihin ng Diyos yan kung walang gaganap. Meron talagang gaganap yan kasi may mga nakatalaga para doon. Praise be to God. Dahil minsan tayo naroon at ialis tayo ng ating Panginoon. Dahil hindi tayo taga doon, mga kapatid. Hindi tayo para doon. Kaya pasalamatan mo ang ating Panginoon Diyos. Right. No. Amen? Kaya ba mga kapatid? Amen. May battery sa aking na. Pabaywatin na ba? Mga kapatid? Sige, para hindi tayo ganun kaanot para makapag-celebrate pa tayo ng birthday ni Sister Kyla. Ito, last quote to, mga kapatid. Anong oras na? 8 p.m. to 8 a.m. Ano pa? So last quote mga kapatid, sabi dito. So malina mga kapatid, di ba nabanggit doon, your soul is real you. So may mga kaluluwa na nakatalaga para saan? May mga pinili ang Diyos bago pa idinatag ang sanlibutan upang maging kanyang anak. At may mga pinili din ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan upang dumanas ng kahaltulang kaparusahan. Amen, mga kapatid. Praise be to God. Dahil ang ating kaluluwa ay hindi pinili para sa panggatong ng impyerno. Hindi tayo ay pinili para manahin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. One of the evidence, mga kapatid, yun ay ang pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. At syempre, ang salvation na ibinigay sa atin ngayon ay special. Hindi naman natin tinuturo dito na tayo lang ang may salvation. May salvation din naman sa foolish virgin, sa mga righteous person. That's right. Hindi lang tayo maliligtas. Special lang yung kaligtasan natin, mga kapatid. Bakit special? Maraming benefits kasi na makukuha. Tama ba? Ano yung mga benefits na makukuha natin dito sa special salvation na yun? Wala yung mga kapatid. Merong inihanda ang Diyos na great banquet sa heaven. Isa yun sa benefits na makukuha mo. Kakain tayo, masalong Panginoon Diyos sa pagkahaba-habang lamesa sa kaharian ng Diyos na inihanda niya para sa atin. Pangalawa, maghahari tayo dito sa lupa ng 1,000 taon. Ilan yung benepisyo? Pangatlo, sa kaharian, tayo ang nasa loob kasama ng hari. Isang kaharian na may hari at reyna at syempre, yung mga ibang maliligtas din naman, nandun sila sa labas ng kaharian. Yun na yung mga kapatid. Ganun tayo kay special. Kaya may special yung salvation. Maraming benepisyo makukuha. Maliligtas din naman sila. Yun nga lang, hindi tulad natin na maraming benepisyo. Kasi bakit? Marami rin kasi tayong pinagdaan ng mahirap. That's right. Haba mga kapatid. Mga pagsubok at problema na hindi ganun kadali. Talagang nag-invest ka ng sakripisyo panahon, mga kapatid, para lang makapasok sa pintuan yun. Sabi ng Bible, masikip ang pintuan. Hindi ganun kadali. Pero sabi ng Bible, ang magtiis hanggang sa wakas ay may buhay na walang hanggang, mga kapatid. Sarap na, mga kapatid. Kayo ba? Gusto nyo ba yun? Amen.
Amen. Pagtisan ninyo yung mga pagsubok problema. Pagtsagaan nyo na, mga kapatid. Dahil minsan lang yan. At after naman yan, mga kapatid, yung pangako ng Diyos, hindi kagaya ng mga bagay meron sa lupa na mga temporary. Hindi. Habang buhay natin, maranasan yung Bluetooth disconnected. yung paginhawaan, mga kapatid. Sarap nun. Kaya pagtiisan ninyo ang mga pagsubok at problema, ating pagpapatuloy, mga kapatid, ay unti-unti nating unti-unti tayong mag-grow, unti-unti natin kayanin kung ano yung dapat natin kayanin na ma-fulfill sa buhay natin o masunod mula sa salita niya hanggang sa magkaroon ng kasakdalan, mga kapatid ang lahat. Bagamat mahirap, naniniwala ako, talagang kahit ako, naranasan ko yan, ng mga nagdaang araw. Alam ni Mrs. yan, mga kapatid. Ang bigat ng nararamdaman ko ilang araw na, mga kapatid. Dahil sa may ilang mga pangangarap dito sa likod ng pulpit ng mga kapatid na inilabas dito na nararanasan ko na kailangan kong paglabanan, kailangan kong pagtiisin kasi talaga may apply sa buhay. May apply. Pero kahit gaano kahirap, nandiyan ang Diyos para palakasin tayo. Nandiyan ang Diyos para i-lift up tayo. Kaya, sakto yung mga topic natin ngayon na talagang sa pakikipagbaka, nandiyan ang laman, nandiyan ang spirit mo, but there is a soul na nananahan sa puso mo, naroroon ng to nature yung yung faith and unbelief. Then, sa puso mo, naniniwala ko na ngayon, hindi na unbelief ang ang nananahan, kundi yung faith, kundi si Jesus Christ. Kaya, kung mayroong dinidikta ang laman at ang espiritu mo, there is a word of God na nasa puso mo, mga kapatid. Jesus Christ. At andyan yung Holy Spirit, mga kapatid, para kontrolin ang laman sa yung espiritu na yun ang magbibigay sa'yo ng daan, anak. Kaya mo yan. Na minsan talagang tatamarin ka bumangon, tatamarin ka magbasa, tatamarin kang makinig ng salita ng Diyos, gumawa ng mga bagay para sa Diyos, mga kapatid. Pero still merong kauhawan sa puso mo na nagdidikta sa iyo. Anak, gawin mo to. Sapagkat ang tao hindi lamang naubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. Nararamdaman nyo minsan yung kaluluwa ninyo na parang mayroong kauhawan. Na parang mayroong hinahanap na magsasatisfy pero hindi magawang i-satisfy ng pasyal dito, pasyal doon. Hindi, kapag nagbasa ka ng Word of God, nakinig ka ng words, encouragement, nagkakaroon sa inyo kumbaga, nagre-renew sa inyo. Yan. Yun yung kaluluwa ng sabihin ko makatok sa inyo na magbasa ka ng Word of God, makinig ka, fellowship one another, doon tayo mapapalakas mga kapatid. Kaya nga, maraming battle. Kaya nga, totoo, yung sabi ni Brother Brandon na Dalian battle, yung totoong kaaway mo yung sarili mo. Naranasan ko yun, mga kapatid. Na noon, napapakinggan ko at bagamat na-experience ko, pero mas mabigat ngayon. Mas mabigat. Kasi nga, andyan yung laman, tsaka si Satanas. Na nagdidictate na gawin mo to. Pero andyan yung Diyos sa puso mo. At talagang mapaglalabanan mo yun. Ito yung susunod na topic natin. Yung binhi. Ito yung sasagot sa tanong ni Sister Diane. No. Yung sa binhi na nakatanim sa puso, sa kaluluwa mo. The seed of God, mga kapatid. Next topic. Actually, yun yung next natin eh. Hindi ko na lang natapos. Baka andun muna tayo sa predestinated. Yung kaluluwa mo is predestinated by God. No. At sa kaluluwang yon, mayroong binhi. Yun yung binhi ng Diyos. Yung mga hindi para dito, walang binhi ang Diyos. Kumbaga, kung may binhi ka ng Diyos, tatanggapin mo ang Diyos. No. Hindi ka magdadoubt kailanman. Kasi yun yung sinasabi na, kumbaga, ikaw ay totoong anak ng tatay mo. No. Kasi bakit? Nakikita sa gawa mo, sa itsura mo.
tunay na anak ka ng tatay mo. So, ganun din. Tayo ay tunay na anak ng Diyos. No? Binhi tayo ng Diyos kasi nakikita sa bunga natin at gawa natin. Mga kapatid. So, yun lang mga kapatid. At tayo po ay mayroong natutunan ngayong umaga. Walain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay magsitayo. At tayo po ay umawit mga kapatid. Butan natin ng ating Panginoong Diyos sa nagsasabing, I know I am the bride. Hallelujah. Tayo po ba ay naniniwala na tayo ay nobya ng ating Panginoon? Thank you, Jesus. I know I'm the bride. Hallelujah, oh God. Salamat, Panginoon. Pagpili sa amin for the foundation of the world. Oh, I am the bride that you're returning for. Hallelujah. Blessed garment fine, carefree. Yes. Amen, oh God. I have no earthly love that I know. Sa nga po, Panginoon, you means everything to me. I know I'm the bride. Hallelujah. I know I am the bride that you're returning for. Yes, you are the bride of Christ. We are the bride of the Lord Jesus Christ. Lift up your hands and worship God. Hallelujah. Kintan mo sa iyong puso na anak ka ng Diyos, na pinili ka ng Panginoon, na ikaw ay tinalaga before the foundation of the world. Magpasalamat mo sa Panginoong Diyos yun. Hallelujah, oh God. Oh Jesus, ikaw ay naririto dahil sa Kanya. Ikaw ay naririto sapagkat ikaw ay tinalaga ng Panginoon. Hallelujah. Oh, i-claim mo na ikaw ay nobya ng Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, oh God. Oh, Panginoon. To you, oh Jesus, oh God. I know I'm the bride of you. I know I am the bride that you're returning for. Siya nga po, Panginoon. Blessed garments by the wrinkled feet. I have no earthly love that I am only to. You're the one who means everything to me. And I will sing, oh God, and I will worship. We worship you, Almighty Father in heaven. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, oh God, Jesus. I will give anything. I will give everything to you alone. I will sing. I will worship you. I will bow myself and come behind your throne. I will do everything. I will give everything.
and that not of yourself. It is the gift of God. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Not of works, lest at any man should boast. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magpapuri. Understand? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, nalinalak ng Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos na una upang siya natin kasalanan ng Diyos sa pagkakata sa mga salita ay ito ang sarap ng mga Lord, the Father, the Lord, Jesus Christ, the Lord, the Pastor, the Lord, salamat sa inyo. Naglalapit sa mga puso sa Lord. Salamat po sa inyong pagpapalang mga langit sa inyong mga pagpapalang sa bawat isa sa oras. Salamat sa inyong mga salita na nagsisin na kalakasan sa Lord sa inyong pangalan at Panginoon ko. Hindi ko magkakaroon sa Panginoon. Sabi Panginoon, kaya hindi po ano po yung ibang pinalaga at yung mga mabuti sa Lord. Ipagkakulit sa inyo sa mga Diyos. Kami yung mga anak. Kaya salamat namin sa Panginoon sa oras na ito na patuloy na kami nilay ng mga Father sa Panginoon. Kami po'y tuloy na kami lumakas sa katotohanan sa Panginoon at paghawakan ng inyong mga salita na aming narinig sa oras na ito, Panginoon. Kaya Lord, we pray sa inyong ginamit sa oras na ito na nagsisigil beses ay misalong Panginoon na may pinagsahan. Pagawin ko sa kasalanan sa Panginoon sa inyong pangalaman, bilang ko sa kapitan sa mga kanya, hindi lalo na po sa inyong Diyos. Kaya po, minister sa mga sitwasyon. Lord, patuloy ko namin ang pinagkakagawahan sa iyo. Mga buhay sa oras na ito, tayo po sa mga pangalaman. Panginoon, kailangan namin na patuloy niyo po ang ingatan at tulungan po niyo Diyos sa aming mga buhay sa araw-araw. Lord, kailangan po sa kagawahan at mga pangalaman namin ang Diyos ninyo. Kailangan po sa mga sagot ng mga pangalaman sa kagawahan. Ito ang aming tinataas at kailangan pinapalik sa mga support sa salamat.
Tinanong